Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po, inyong lingkod ay muli po nagbabalik at tayo po ay magsama-sama dito po sa Tambayan Makabayan. At sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin, ito pong si Soto, si Senador Soto, Tito Soto, ay dadalin daw niya po ang issue na tinatawag pong ito pong remote participation na gaganapin gusto pong mangyari ng mga senador ng majority. Kasi po ito'y ginagawa na po ito dati pa sa Senado. Pero pagdating po kay Senator Soto, ay hindi po pwedeng gawin sa panahon ngayon. Kaya po idudulog niya pa ito. Plano niya idulog sa Korte Suprema. Dahil nga po marami po silang pinagtatakpan di umano na hindi po nila magugustuhan na mabunyag, lalo-lalo po ang korupsyon, ang mali-malitang korupsyon. At syempre po, kailangan nilang hindi mabunyag yan. Pakinggan po natin mga kababayan. Ito pong balita. Posibleng dumulog sa Korte Suprema ang Senate minority kung ipipilit ng mayorya ang motion na payagan lumahok remotely o online ang mga senador sa sesyon. Pero ayon kay Senate Minority Leader Tito Soto, gagawin muna nila ang lahat ng posibleng parliamentary strategies bago ireklamo ang mayorya para sa anyay grave abuse of discretion. Sinabi rin ni Senador Kiko Pangilinan paglabag sa maraming probisyon sa Senate rules pati sa iba pang mga nakagawian sa Senado kung papayagan ang mosyon. Nanindigan naman si Senate President Alan Peter Cayetano sa isinusulong ng majority na magbotohan na lang kung itutuloy ang pagtalakay sa mosyong payagan ang paglahok sa session online. Yan po mga kabayan. Yun naman po talagang ginagawa nila botohan. Hindi po ba? Lahat naman po halos dyan sa Senado, botohan. Hindi po ba? Kasi yan po ang demokrasya. Ang demokrasyang bansa. Kukunin mo ang majority. Botohan. Pero pagdating po kasi sa kanila, dahil nga po meron silang pinagtatakpan, syempre may pinagtatakpan ka na hindi kailangan mabunyag, gagawa ka ng paraan. Ito naman po ang sagot ni Senadora Amy Marcos sa kanila. Nagtataka ako ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan, nag-walk out pa. Meron naman silang pinagpa-file noon, andito nga, nakita ko, kaya ako nagtataka, may mga Resolution 658, andyan, ang dami, Resolution 51, may mga resolution sila noon dati tungkol sa remote participation. Bakit ngayon tutol na tutol? Yes, pupursigihin namin yung pagboto sa Zoom. Nakita naman ninyo nung panahon nila, nagpila naman si Senator Ontiveros, si Senator Soto, Senator Ping, Senator Kiko Pangilinan. Nung panahon naman na may nakakulong o hinuhuli sa kanila, pagkaalala ko, Senator De Lima at saka Senator Trillanes, nag-motion rin naman sila na mag-remote voting. Tama. Bakit ngayon may remote participation? Nagtataka ako ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan, nag-walk out pa. Kasi nga po, may pinagtatakpan. Matindi kasi ang korupsyon ngayon. Mukha yata ngayon, pagdating po yata sa korupsyon, mga kababayan, kailangan po nilang pagtakpan. Kaya nga po sa Kongreso, nagtataka rin ang isang congressman sa House of Representatives na si Erese, mga kababayan, dahil hindi naman daw po big issue yan. Ito po, ayon naman po kay Congressman Erese, election voting. Pinayagan, sabi niya. Electronic voting, pinayagan sa impeachment ni BP Sara sa Kamara. Ayon kay Congressman Erese. Yung issue ng kung papayag ang remote voting, tingin ko pwede. Kasi dito sa Kamara, pinapayagan yan. Di ba? Pinapayagan nga naman, walang issue sa House of Representatives ayon kay Congressman Erese ng Caloocan. Electronic voting pinapayagan
sa impeachment ni BP Sara sa Kamara ayon kay Congressman Irese. Hindi po ba? Nung inimpeach po nila si BP Sara sa Kongreso, gamit na gamit po at ginagamit po nila yan. Yung electronic, yung sinasabi pong mga technology na natin. Pwede pong gumamit ng by Zoom. Hindi po ba? Hindi po big issue yan. Hindi po ba? Hindi po big issue yan. Dahil ginagamit na po sa buong mundo yan. Kaya nga lang po matindi po ang big issue ngayon at pilit po nilang hinaharang at ayaw nilang payagan kasi nga sasabog kasi ang katotohanan. Hindi po ba, Tito Soto? Pero mga kababayan, nagpapasalamat po tayo dahil nagsabi na po si Senate President Cayetano na pipilitin nila na mag-imbestiga na po ang Senate Blue Ribbon Committee dito po sa maanumalyang korupsyon na kinatatakutan din po yata ni Tito Soto, ang male-maleta. Pakinggan po natin si Senate President Cayetano. Nabuhay yung corruption issues katulad ng flood control. So we finished a caucus over lunch and we agreed, subject to some minor discussion pa among our chairpersons and the paperwork, that a subcommittee will be formed sa flood control and Senator Marcoleta will issue the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearings. It will be impartial and we want the whole truth and not only some truth or some true, some not true to come out. Kung makikita nyo, may conflict na agad. Sabi ng ombudsman, meron mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Sabi ni Senator Lacson, ito yung mga dapat hindi imbitahin. Sabi naman ni Senator Marcoleta, ito dapat imbitahin. So I'm inviting the whole public, bantayan yung Senado. In the same manner that we are on trial when we have an impeachment, we also have to hold everyone accountable pagdating dito sa flood control. Yan po. Which go to Totoo po yun mga kabayan, dapat po. At tayo po yung nagpapasalamat kay Senate President Cayetano na bubuksan na po nila muli ang investigasyon ng flood control. Dahil nga po, nung panahon po ni Lacson ay wala pong mastermind. Wala pong mastermind. Pero ayon naman po kaya sa ombudsman mismo nagsasabi may mastermind. Sino po tinuturo ng ombudsman mastermind? Si Tambaluslos, na ayaw naman po pumayag ni Tambaluslos na siya mastermind. Hindi po ba? At syempre po, gagawa po ng paraan. Kaya nga po, pinipilit po ni Senator Soto na gawa ng paraan ito pong korupsyon na ito ay hindi po mabunyag at hindi mo tuluyan mabunyag sa Senado. Lalo-lalo po sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya nga, gagawin nila lahat, mga kabayan, para po hindi matuloy. Hindi po ba? Gagawa sila ng isang damukal na motion at dadalhin pa nila sa Korte Suprema ito pong remote participation ng mga senador dahil nga po karamihan po sa mga senador ng majority ay pinakakasuhan na po nila at gusto pa nilang makulong. Kaya nga po gagamitan ng remote participation dahil ipinakukulong Hindi po ba? Dahil meron pong nangyari na po yan sa panahon nila at pinagbotohan po nila yan at bumoto pa dyan si Soto ayon kay Senadora Amy Marcos. Sila Hontiveros, si Kiko, hindi ba? Sila Subiri. Mga bumoto po yan para po dito kay Trillanes at siyempre kay De Lima para po makaboto sila. Pero pagdating ngayon, sa panahon ngayon na dapat din pong gamitin dahil nga maraming ginigipit, dahil nga para hindi mabunyag at mapagtakpan ang korupsyon nila, kailangan nila ipitin at gamit din nila yan para pabagsakin ng Vice President sa impeachment. Kaya pinipilit nilang hindi gamitin. Hindi po ba? Obvious na obvious, halatado. May kinatatakutan yata si Tito Soto. Nagtataka tayo kay Tito Sen, mga kababayan. Ano kaya ang kinatatakutan ni Tito Sen? Na ayaw nilang payagan ng minority? Ayaw pumayag ng minority na magamit muli para makaboto ang ginigipit ng gobyerno ngayon ng mga politiko? Itong remote participation na tinatawag na technology na meron na tayong mga Zoom. Hindi po ba? At marami na pong platform na pwedeng gamitin ngayon dahil technology na po ang mundo.
Hindi po ba? Kaya halatado yata si Senator Soto. Dahil baka umalingaso kasi yung maleta. Ilang maleta rin kaya kasi. Ilang maleta rin kasi ang ipinangalan o binunyag ng mga Marines, mga soldiers natin, mga ex-Marines. Hindi po ba? Hindi bababa yata sa 5 maleta ang na-deliver sa kanya. Di umano, doon po sa isa sa residential niya sa Maynila. Tito Sen, obvious na obvious ka. Hindi po pwede yan. Kaya pagbobotohan na po ng majority, ito pong resolusyon para makaboto na ang ipakukulong nila na mga senador. Hindi po ba? Kailangan pong pagbotohan na. Dahil nga po, kung wala kang tinatago, di ba? Kung wala kang tinatago, napakadali sa'yo, mga kaubayan, na mag-yes. Pwede. Dahil ang gusto ng taong bayan ay mabunyag na ang lahat ng nagsabwatang sindikato sa pagnanakaw na mahigit 3 taon sa ating bansa. Pero itong mga senador na ito, na ayaw yata nila mabunyag ang korupsyon, isa lang ang ibig sabihin niyan. Kasama yata sila ron. Di umano sa mga sindikato. Hindi kaya, mga kababayan? Yan po, mga kababayan. Tayo po ay nagpapasalamat. Una po kay Senate President Alan Peter Cayetano na puspusa na po at talagang pipilitin nilang buksan na ang maanumalyang korupsyon sa ating bansa. At nagpapasalamat din po tayo kay Senadora Amy Marcos na tumatayo siya para sa tama. At sana ay ipus din po niya na ang kanyang kapatid ay magbitiw na. Dahil puro negative na at kahihiyan ang binibigay sa ating bansa at pahirap. Hindi po ba? Excuse me po. Maraming salamat po mga kabayan sa mga gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio from Canada. Baby Roman at Ate Isa from Cagayan. Jem Aris from United Arab Emirates. Kay Gay at Shena. Kay Mary Natividad. Bliden from Netherlands. Kay Tatay Nick from Toronto, Canada. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero. Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA. Rolando Timbol from Alberta, Canada. Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA. Arthur Estraniero from USA. Randy Crispino from Pasig. Mika Ligaspi. Tessie Mantilla from Kuwait. Frank Zamora from California, USA. Romulo de Vinagracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po sa inyo. At God bless po sa inyo lahat. Taste lang po tayo mga kabayan. At samahan po natin ang maraming dasal at panalangin nang tayo po'y maingatan sa ating po mga buhay pang araw-araw. Maraming salamat po. Bye-bye.